Hello mga kaibigan! Naku, na-miss ko talagang mag-live, no? Ang tagal-tagal na hindi ako nagla-live dito sa Facebook. Parang nakalimutan na yata ako ng aking mga followers, no? At ang aking mga friends. Hello, no? Tagal-tagal kong hindi talaga nakapag-live, mga guys, no? Kamusta na po kayo? Happy Sunday! Kamusta na po ang Sunday, mga kababayan? Ayos po ba kayo dyan? No? Dito po ako mga kababayan at ngayon lang po ulit ako makakapag-live. No? So, live po tayo ngayon. At yun nga po ang ang title po natin, ang description po natin ay Usapang Lukring. Yan, Usapang Lukring po tayo. Siguro, alam nyo na, pag sinabi kong lukring, no? Kilala nyo na. Kilala nyo na kung sino si Lukring. Ay, nako, talaga naman. Kunin ko lang isa kong cellphone, no? Para itong isa kong cellphone, itong aking gagamitin, no? So, ayan na nga mga kaibigan, no? Ang daming nangyari. Bigla talaga ako nagulat, mga guys. Kasi diba, ang tahitahimik naman ng ating weekend. Tahitahimik nating buhay, no? Pagkatapos, bigla na lang, wow, shocking! May nangyari, mga kaibigan, na talaga namang nagwala ng todo ang ating vice presidente. Talagang meltdown, mga kababayan, at talagang hindi na siguro niya wala na, talagang out of control, no? Out of control na talaga, mga kababayan, no? Meron pa silang mga padrama-drama effect, mga kababayan, no? At nanghingi pa ng camera. Talaga, nanghingi pa. Pwede daw bang may mga camera? Ang sabing ganun, di ba? So, alam na natin yan, no, mga kaibigan, no? Yung mga kaibigan, itatopic natin ngayon ay nag-react po ang isang tinagurian, no, na immortal ng Philippine politics, no. Although hindi siya immortal kasi tao siya pero tinatawag po siyang immortal ng Philippine politics. O kilala niyo ba kung sino yung immortal na yun ng Philippine politics, di ba? So wala naman pong taong immortal kasi lahat naman po tayo ay namamatay. So, tayo po ay mortal, pero immortal ang tawag sa kanya. Kasi nga, mga kaibigan, 100 years old na siya. At talaga namang halos lahat ng presidente, mga kaibigan, at administrasyon ay kanya na pong naabutan at nakapaglingkod. So, siguro kilala niyo na kung sino yung immortal na sinasabi ko. Although hindi po talaga siya immortal dahil syempre tao tayo, pero ang tawag po sa kanya ay immortal, no? So, good PM po, Chris Orteza. Good PM din po sa inyo. Emma Caldeo, hello po. Hello din po sa inyo. At Bray Moring, good morning. Good morning din po sa inyo, no? So, ang sinasabi ko po na immortal ng Philippine politics ay walang iba kundi si JPE. Yan, si JPE, mga kababayan, no? So, yun mga kaibigan, no? Si JPE po ay nag-react. So, tingnan natin ano ba yung sinabi ni JPE, mga kababayan, no? So, ang sabi po ni JPE, mga guys, no? Ang sabi po niya sa kanyang post ay, eto, sabi po niya, so much spinning, so much fear-mongering. Martin Elisa Gutierrez, Blessed Sunday, Admin Rich, Blessed Sunday din po sa inyo, no? So, ito po yung sabi ni JPE. So much spinning, so much fear-mongering, for what? For power? For killing? For personal interest? And glorification? For revenge and retribution, for just violent adventurism? What is really behind all this noise? Patriotism? Power hunger? Or just plain self-interest? I warn and implore the people not to allow themselves to be led
and herded like sheep to the precipice by alarmist adventurers. Ang ano ng kanyang English, guys, dugo-dugo yung natin at saka tenga. Malalim ang kanyang English, no? Who are pretending to be patriots, no? So itong mga kaibigan, parang itong mga tao, itong mga adventurers na to mga kaibigan, ay para silang yung parang pastol na nagdeled doon sa mga sheep. At sila mga kaibigan ay pretending na kunwari ay patriots, pero meron silang dubious agenda. Turning back would be too risky and arduous. Oh, mga kaibigan, no? Yung mga babaliktad dyan, yung mga sasama dyan, very risky yan, mga kababayan, no? Think and ponder very carefully before you jump into the abyss. So para tayong itong mga tao na maniniwala dito sa mga Dutertes, sa kanilang mga panawagan ng mga DD6 na yan, yung maniniwala sa kanila ay para silang mga sheep na dinadala sila mga kababayan sa isang napakalalim na hukay o napakalalim na bangin, dinadala doon mga kaibigan, no? So, sabi pa niya, their premise does not support their predicate. Yan. So, kita natin mga kababayan, itong si JPE, tahimik lang siya, di ba? Nung may mga nakakaraan na ang dami-daming issue na binabato ni Lucring at ang talaga namang ang dami-daming sinasabi ni Lucring kay Speaker Martin Romualdez, kay PBBM, ang dami-daming sinasabi ni Lucring na mga paninira. Pero tahimik lang itong si JPE. Pero ngayon mga kababayan, parang hindi na siya nakatiis at siya po talaga ay nagsalita na, no? So, eto mga guys, no? Kitang-kita natin dito na kasi itong si JPE, naabutan na niya lahat halos ng administrasyon, mga kababayan. So, marami na siyang experiences and even noong EDSA 1986, kasama pa nga siya, di ba? Sa 1986 EDSA Rebellion. Kasama pa siya doon. Kaya kung titingnan natin, talagang andyan yung the wisdom of the ages na tinatawag, na alam niya at mga kababayan na experience na siya dahil ginawa din niya ito noon. At nalaman po ni JPE na hindi po naging maganda ang outcome para sa Pilipinas. Kahit kailan mga kababayan, ang isang pagkakamali ay hindi maaring maging tama. Bakit po sinabing pagkakamali? Kasi ang EDSA Rebellion o tinatawag na EDSA Revolution ay isang malaking pagkakamali. Bakit? Kasi in the first place, hindi po ito ordained by God. Dahil ito po ay isang rebellion. Ito po ay against the will of God. Mga kaibigan, when we look in the Bible about rebellion, sinabi po ng Panginoong Diyos na tayo ay mag-submit sa authority, tayo ay gumalang sa ating mga presidente, sa ating mga leader, at kung meron tayong nakikita na hindi maganda sa kanila, ipag-pray natin, huwag tayong magre-rebellion, huwag tayong pupunta sa kalsada para tayo ay sumigaw, ibagsak, ibagsak. Hindi ganyan. So, against the law of God, itong nangyari noong 1986, EDSA Rebellion. Kaya kita nyo anong nangyari sa Pilipinas. So, nakita ito ni JPE na hindi po maganda. Kapag merong mga ganitong mga pagkilos, mga revolusyon, o merong mga kumikilos dyan para pabagsakin ang gobyerno, ito po, ang apektado dito ay tayo na mga maliliit, mga mahihirap na mga Pilipino. Tayo ang apektado at ang ating ekonomiya at ang bansang Pilipinas. Nakita niyo ba, napansin niyo mga kaibigan? Napansin niyo ba? Lately, puro ang dolyar natin tumataas ng tumataas. Kanina yata, nasa 59 na. O, nagsalita si Lucring, biglang naging 59, mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, no?
Hindi nalalaman nitong mga DD sheets na to na ang isang rebellion o yung tinatawag na mga pagkilos para pabagsakin ang gobyerno, hindi nila nalalaman na ito po ay nagkukos ng social instability at ito po ay nagkukos para sa parang economic sabotage po ito dahil ang ekonomiya po ng isang bansa ay naaapektuhan at ito po ay bumabagsak kapag may mga nangyayari na mga pagkilos na ganito para pabagsakin ang gobyerno. Kaya mga kababayan, I appeal to all of you, mga kaibigan, kung meron kayong tunay na pagmamahal sa bayan, hindi niyo susuportahan ang mga pagkilos na ito dahil ito po mga kaibigan ang magkukos ng muli ay pagbagsak ng Pilipinas na alam naman natin na ngayon ay unti-unti nang bumabangon under President Bongbong Marcos Jr. Mga guys, hindi sila ang mga apektuhan dito. Hindi ang mga Duterte. May pera yan eh. Bilyon-bilyon ang pera niyan mga kaibigan. Magkaroon man ng instability sa bayan natin, magkaroon man ng pagbagsak ng ating ekonomiya dahil sa ginawa nila, hindi sila apektado. Maraming pera yan sa kanilang bangko. Sino ang apektado? Tayo, mga maliliit na mga Pilipino, mga mahihirap. At lalong-lalo na yung mas mahihirap pa sa atin, mas lalong maghihirap. Kaya wake up mga kababayan, lalo na yung mga DD sheets na hanggang ngayon ay nagdirinlan ng kanilang pag-iisip at gusto nilang palitan ang gobyerno. Alam niyo ba tama ang sinasabi ni JPE? Tama ang sinasabi ni Juan Ponce Enrile na etong mga tao na to, itong mga adventurers na to, mga kaibigan, sila yung mga nagpapanggap na kunwari makabayan. Tingnan nyo, meron pa silang I am not a Filipino for nothing. At yan mga kababayan ay kanilang pinapakalat sa social media. I am not a Filipino for nothing. Pero kung titingnan naman natin mga kababayan, iba ang kanilang sinasabi at iba rin ang kanilang ginagawa. Gosh, Duterte, Rodrigo Duterte. Sabi niya, I am not a Filipino for nothing. Really? Talaga? You're not a Filipino for nothing? Bakit mo binigay ang control ng West Philippine Sea sa China? Mga kaibigan, remember, doon sa isang press conference niya, sinabi niya na nagkaroon daw ng changes, mga kaibigan, sa control ng China. Mga kaibigan, na kung noon tayo ang may control ng China, mga kaibigan, ngayon ang control ng China tuloy ng West Philippine Sea. Yes, sorry. Kukorek ko sarili ko, no? Kung noon tayo ang may control ng West Philippine Sea, pero ngayon mga kaibigan, di ba? Sa panahon ni Duterte, nawala dahil hinayaan ni Duterte na magkaroon ng change of control. Sinabi niya yan sa kanyang press conference. Kung natatandaan niyo mga kababayan, hindi ko yan makakalimutan dahil na-vlog ko yan. So, iba ang sinasabi ni Duterte, iba ang sinasabi ng mga DD sheets. I am not a Filipino for nothing, pero iba ang ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay hindi pagiging patriotic, kundi pagiging isang makapili. Kaya huwag na tayo magpapabudol, mga kaibigan. Dahil itong ginagawa nila na gusto nilang palitan ang gobyerno, ito na naman ang magiging cause para bumagsak tayo. Mga kaibigan, ang ganda na ng ginagawa ng ating Pangulo sa ating bansa. Kailangan lang natin na medyo magtiis ng konti dahil long-term solution mga kababayan. Karamihan na ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Katulad na lang ng ibang tao, panay ang reklamo, ay ano ba yan, ang traffic sa EDSA, ang traffic naman dito. Hello, ginagawa ang Metro Manila Subway. Ginagawa yung mga MRT, LRT, ongoing pa. Ang daming ginagawa ngayon ng ating gobyerno. Natitiyak ko mga kababayan na kapag natapos itong Metro Manila Subway at kapag natapos lahat ng mga series ng LRT, MRT mga kababayan, maa-attain din natin ang isang flawless or isang seamless na trapiko. So,
Mga kababayan, konting tiis lang tayo dahil ang Pangulo natin hindi natutulog. At eto pa mga kababayan na yung sinasabi nila na ang Marcos administration, ayuda, ayuda, ayuda. Guys, mas gugustuhin ko na maging ayuda nation tayo kaysa isang Duterte na ang binigyan lang niya ng ayuda ay ang kanyang anak, 51 billion. See? 51 billion ang binigay niya sa kanyang anak. Mas gugustuhin ko na to kay PBBM dahil at least lahat ng mga Pilipino nakikinabang Luzon, Visayas, Mindanao. Pero itong si Duterte, 51 billion, anak lang niya ang nakinabang. Diba? Admin, hindi mangyayari yung distab ng kampo ni Pusit. Correct po kayo, hindi po yan mangyayari, no? And Connie Rivera, Josephine Acosta, pa-comment naman po yung bagong akusasyon ni Katunying. Ano po yung bagong akusasyon ni Katunying? No? And Joely Herona, para saan ang people power mo kung gusto mo ikaw lang kontento na ako sa ating presidente? Tama po kayo, no? Tama kayo. Huwag nating susuportahan itong people power nila, no? Sa bagay, mga kaibigan, wala naman talaga silang people, eh. At wala din silang power. Meron sila kilikili power, no? People's power na tayo. Ikaw na lang, Egomer, Oxtero, Hangrenid. Actually, noon pa kayo nagpi-people power, eh. Noon pa, ang dami-dami nyo ng di ba? Ang dami-dami nyo ng ginawang mga maisog rally. Pero may nangyari ba? Okay, sanay sila sa gawaing sindikato. Correct po kayo, no? Sanay talaga sila sa gawaing sindikato. No? And then, opo, kilikili power. Meron sila kilikili power. Pero yung sabihin natin na people power, wala silang ganun. Di po dinig. Salamat po, no? Kasi inano ko yung noise reduction. So, mabuti naman at hindi dinig. At ito pa ang nakakatawa, mga kaibigan, narinig niyo ba yung akusasyon ni Lucring kay PBBM na corrupt, mga kaibigan? Corrupt daw si PBBM, corrupt daw si FL, at corrupt. In short, corrupt yung tatlo, no? Yung kung inyo pong papakinggan yung buo, no, yung buo niyang statement, mga kaibigan, yung press con, corrupt daw yung tatlo. Hello. Tingnan natin sino ba ang na-flag lagi ng COA? Ever since nung siya, mga kaibigan, ay mayor pa lang siya, madami ng mga bagay na na-flag ng COA sa kanya. Yun lang mga ghost employee. Mga kaibigan, ghost employee sa Davao. Yung mga confidential funds. Kita niyo yung mga sinabit, mga kaibigan, mga signatures na meron pang iisa ang tao, si Kokoy Villamin, iisang tao. Nakatanggap siya ng pera sa DepEd, nakatanggap siya ng pera sa OBP. Pagkatapos, mga kaibigan, iba ang pirma niya sa OBP, iba din ang pirma niya sa DepEd. Di ba? Isa na yun. Meron pa, yung sina Tempura, sina Nova, sina Mary Grace Piatos, na kapag tinitingnan mo naman, mga kaibigan, mukhang wala talaga, hindi talaga siya nag-exist. At ito pa nga, mga kabayan, ang ginawa po ng House of the Representatives ay humingi po sila ng tulong sa PSA para malaman talaga kung talagang tunay na tao ba itong sina Mary Grace Piatos. Mga kaibigan, ang daming mga lumalabas na talagang kahina-hinalan, talagang mukhang minamagic lang talaga nila. At kita niyo, mga kaibigan, meron pang 150 plus na clerical error. Saan ka makakakita? Clerical error, 150 plus? Di ba sabi ko nga sa inyo, dati po akong guro, mga kaibigan. Nagpapasa din ako ng mga report, nagpapasa ako ng mga description ng mga bata. Kasi nagkahawak din ako ng mga graduating. So, dinidescribe ko bawat bata, binibigyan ko sila ng description. Nagpapasa din ako ng mga test papers kasi private schools kami. So, kami ang gumagawa ng sarili namin exam.
Nagpapasa ako ng mga test papers, nagpapasa pa ako ng mga grades sa Excel. In short, ang dami ko pong pinapasa. Pero mga kaibigan, pino-proofread yan. Mag-aasa ko sa isa kong co-teacher, i-proofread niya. At the same time, no, vice versa, ako naman, i-proofread ko yung kanyang gawa. And then, pag present namin yan sa aming principal, nagkamali man ako mga kaibigan, 5. Marami na ang 5. Pero eto, Office of the Vice President, 150 times nagkamali, clerical error lang daw. Oh. Kasi kitang-kita mo, nataranta sila nataranta sila. Nung sinabi ng COA na kailangan nyo isubmit ito, ayun na, nataranta na sila. At mga kaibigan, ang daming lumabas na mga mali-mali. At to the point na nag-exceed pa sila, mga kaibigan, nag-exceed pa, mali-mali pa, ang mga petsa. Pagkatapos ngayon magagalit siya, galit na galit siya at gusto niyang manakit, samantalang siya naman talaga ang cause ng lahat ng mga ito. Mga kababayan, alam naman natin na kung hindi siya pumunta sa House of the Representatives para samahan si Zuleika Lopez doon, hindi naman magkakaganon, di ba mga kaibigan? Madami nang nakulong dyan sa detention center ng House of the Representatives na wala namang nangyari. Di ba remember, kahit na sina Badoy, sina Eric Celis, nakulong dyan, pero wala namang nangyari mga guys, di ba? Yung bang kasalanan niya kasi lahat ito. Wala pong magkakaganyan, walang magsusuka o mahihimatay. Pero mga kababayan, magkakaroon lang tayo ng duda kasi may nagsuka daw, nahimatay daw. Pagkatapos, guys, naka-off yung mga doon, mga camera. So, wala tayong makita. Samantalong nung nakikita natin yung dalawa, di ba, nagkukwentuhan pa sila, pagkatapos parang ang saya-saya, pagkatapos biglang nung nalaman na ililipat sa correctional, biglang nagsuka at nahimatay. Ano yun, mga kaibigan? So, ang sa akin dito, nakikita ko na parang meron talaga ditong drama. Hindi parang, kundi talagang ito ay political drama. Malinaw na malinaw. Naghahanap pa ng camera. Saan ka nakakita? Iiyak lang, maghahanap pa ng camera. Napansin niyo ba mga kaibigan? Nung nandyan na yung camera, mga kaibigan, saka nag-start na umiyak. Eh sabi ko nga sa inyo mga guys, kung pagdating lang din sa isang matatawag natin na pang-aapi, mas grabe ang dinanas na pang-aapi ni Leila de Lima. Pero umiyak ba ng ganyan si Leila de Lima? Guys, si Leila de Lima, although dilawan yon, Liberal Party, no? Pero makikita mo, nung siya ay binabastos ni Duterte at siya ay pinagtulungan ng Duterte administration sa Kongreso, sa Senado, pinagtulungan siya, yung kanyang pagkababae ay talaga namang hinamak, binastos siya, at sinasabi ni Duterte na meron daw video. May video daw na kahit kailan hindi naman natin nakita at hindi naman lumabas sa social media. Mga kaibigan, mga gawa-gawa lang na mga ebidensya. Grabe ang ginawa ng Duterte administration kay Leila de Lima, mga kaibigan, kung nare-recall ninyo. Pero umiyak ba ng ganito si Leila de Lima? Hindi. Matatag siya at napakatapang niya. At sinisigaw siya, sinasabi niya, Mr. President, nandito na ako. Gawin mo ako ano gusto mong gawin sa akin. Di ba? Pero eto mga kaibigan, etong kampo ni Sara, nung una, ang tatapang nila mga kababayan, di ba? Sina Zuleika, ang tatapang Biruin niyo mga kaibigan, sinusuway nila ang House of Representatives, hindi sila pumupunta, nakailang sampina na sila, nakailang sumun na sa kanila, hindi sila pumupunta to the point na pumunta pa ng Amerika. Diba? Para mag-evade. Pero anong nangyari? Hindi nila kayang mag-evade dahil hindi talaga sila tatantanan dito. So anong nangyari? Napilitan na pumunta sa hearing. Diba?
So makikita natin, talagang nagmamatigas sila, nagtatapang-tapangan. Yun naman pala, mga iyakin. Kung nagtatapang-tapangan ka from the start, kailangan panindigan mo yan hanggang kahuli-hulihan. Huwag kang iiyak na para kang bata. At nung nando na ang camera, saka ka lang humagulbol. Diba? So, kitang-kita natin dito mga kababayan, nangailangan pa talaga ng camera para lang sa ganon ay makakuha ng atensyon. At yung mga tao naman mga kaibigan na medyo kulang din no, sa pag-iisip at medyo hindi nag-iisip ay naniniwala naman. Diba? At nakaka-garner sila ng support. So mga kababayan, etong mga taong to, kitang-kita na natin, ito ay isang political drama. Ang hilig-hilig talaga ni Sara Duterte ng drama, mga kababayan. Etong babaeng ito, mula noon, ang dami-dami ng akusasyon na sinasabi niya sa ating Pangulo. Pero pinatulan ba siya ng Pangulo natin? Never siyang pinatulan ng Pangulo natin, mga kababayan. Ano sabi ng mga DD Sheets? Sa isang comment section, nag-comment mga kaibigan sa aking TikTok. Ang sabi ng DD Sheets mga kaibigan, ano ba yung Pangulo natin ngayon? Walang pakialam. Nagkakagulo na sa Pilipinas yung Pangulo natin, hindi pa nakikialam. Ano ba yan? Ikaw, Madam Rich, ang tunay na matapang. Papalo Rab Macaranas Manson. Ganun po kasi yun eh. Kung magtatapang-tapangan tayo from the start, dapat consistent ka. Hanggang dulo, maging matapang ka. Di ba? Hindi yung ang tapang-tapang mo mag-evade sa mga hearing. Binabaliwala mo yung mga sumun sa'yo ng House of the Representatives. Binabaliwala mo. Pagkatapos, dadalo ka dahil hindi mo na talaga kayang iwasan. Pagkatapos, iiyak-iyak. Hello? Inaapi ba sila, mga kaibigan? Ano sa tingin nyo? Inaapi ba sila? Hindi sila inaapi. Special attention na nga ang binigay sa kanila eh. Special treatment na nga ang binigay sa kanila eh. Kung anong gusto nila, pinagbibigyan sila. Napakabastos talaga ng Vice Presidente natin. Pumunta siya sa House of the Representatives, nakiusap siya, nadadalaw, pinadalaw siya, pinayagan siyang dumalaw, nakiusap siya, napupunta siya sa loob ng kwarto ng kanyang office ng kanyang kapatid, pinayagan siya kasi magbibihis lang daw. Pagkatapos hindi na umalis doon, nag-overnight. Pagkatapos eto mga kaibigan, sa isang interview, sasabihin pa ni Lucreng, na wala naman daw silang nilalaban. Lahat naman daw, nagko-comply naman daw sila, sumusunod naman daw sila sa lahat ng sinasabi sa kanila. Napakasinungaling ni Lucreng. Di ba mga kababayan, nakakagalaiti talaga eh. Napakasinungaling. Sila na nga itong nakaistorbo sa buong House of the Representatives, sa taong bayan, nagkagulong taong bayan, pati pa international community, kilala na si Lucreng, hindi dahil sa kanyang mabuting gawain, kundi dahil sa kanyang pag-threat sa ating Pangulo na papatayin. Anong klase yan, mga kababayan? Yan ba ganyang klaseng politiko, iboboto nyo? Iboboto nyo talaga, mga DD Sheets, ganyang klaseng politiko? Hoy, magahunos dili kayo, mga DD Sheets. Ang nasa inyo, yung pagiging panatiko. Palibhasa kasi kayo, sanay kayo na binubudol kayo ng mga Duterte. At sanay kayo sa mga budolero. Palibhasa kasi mga kababayan, ha? Ito mga DD Sheets na to, mga wala ng utak. Ay, nakakagali talaga, di ba mga kababayan? Ang naiinis ako dito, pinagbibintangan nila ang Pangulo natin. Guys, sila pa itong may kasalanan, sila pa yung nagpapabiktim, sila pa magsasabi na magnanakaw at kurap ng Marcos administration. Sino ba ang maraming red flag? Sino ba ang tinatanong ngayon na dapat na magpaliwanag doon sa mga confidential funds na nawawalang mga pera? Di ba? Si Lucreng, hindi naman si PBBM, hindi naman si Speaker Martin, hindi naman
Guys ha, na ano pa niya si F. Elisa ha, meron pa siyang sinasabi tungkol kay F. Elisa na binigyan daw siya ng pera, milyon-milyon daw ang binigay sa kanya. At eto pa sabi niya mga kaibigan ha, ang instruction daw na F. Elisa, ibigay daw sa DepEd. Ang sabi ko naman guys, okay, sige. Meron pang akusasyon, sinasabi pa niya na binigyan daw siya ng written explanation. So, ang daming niyang akusasyon, no, mga kaibigan. So, ito naman ang masasabi ko dun sa akusasyon na kay F. Elisa. Binigyan daw siya ng milyon-milyon, mga kaibigan, no? Milyon-milyon daw. At ang sabi daw ni F. Elisa, ibigay daw sa DepEd. Ito naman ang masasabi ko. Kasi mga kaibigan, yung sinasabi niya tungkol kay F. Elisa, 2022 yun, no? Eto masasabi ko, kung totoo yung sinasabi mo, magkano ka? Ipresenta mo yung sinasabi mo na binigyan ka ng written explanation. Diba? Sabi niya, binigyan daw siya ng written explanation kung paano daw makukuha yung pera, etc., etc. At ang sabi niya, may video din daw. Ang ganun ba? May written explanation? May video pa? O sige, tingnan natin. Ilabas mo muna yung mga ebidensya na sinasabi mo para malaman namin na totoo. Kasi, unang-una sa lahat, kilala yung pamilya niyo sa pagiging sinungaling. At kilala ang pamilya niyo na pabago-bago ng sinasabi. Yung sinasabi kahapon, ngayon iba na. So, kilala ang pamilya niyo na ganyan. Kaya hindi ka pwedeng paniwalaan kaagad. Kung anong sasabihin mo, kailangan muna namin ng proof, ng ebidensya. Dahil ilang beses na yan katulad na lang ng video ni PBBMD umano. Di ba? Video. Guys, ilang taon na nilang sinasabi yung video tungkol sa video na pulburon video daw. Pagkatapos, guys, naglabas sila ng pulburonic video daw, palpak. So, kaya kailangan natin ng ebidensya. Hindi tayo maniniwala hanggat walang ebidensya. Diba? Yun ang katotohanan. Good afternoon, Ma'am Admin Rich, Koro, Shima, Yuhna. Good afternoon din po sa inyo. Okay, and Russell Ordonez, ang tanong, paano gagawin ang unang ginang yon? Wala naman karapatan makialam ang unang ginang sa budget. Mga style lang nila bulok, damay pa nilang unang ginang. Correct! Isa pa ito di ba alam naman natin kung paano yung budget ng gobyerno natin, di ba? Meron tayong tinatawag na BBM, di ba? Una muna, syempre, sa Congress, yan yung tinatawag na meron silang power of the purse na tinatawag. Pero, hindi matatawag na na talagang si Speaker Martin at saka talagang si Saldico ang naghahawak ng budget. Katulad ng fake news ni Locring na 2 tao lang daw ang may hawak ng budget. Mali yun. Kasi karamihan, mga kaibigan, yung Senado ang talagang nasusunod. Kita niyo ginawa ni Amy Marcos. Budget cut doon sa AKAP, tinanggal niya. Yung AKAP na para yun sa mga kababayan natin na mga mahihirap, tinanggal niya. Bakit niya tinanggal yun? Sa tingin ko lang sa tingin ko, maaring baka idagdag niyo yun sa budget ni Sara. Dahil ang Senado, meron silang parang mga kaibigan gagawin na dadagdagan nila ang budget ni Sara. So paano masasabi ni Locring na 2 tao lang daw ang merong naghahawak sa budget ng Pilipinas? Kung totoo yung sinasabi ni Locring, bakit ayan ang mga senador? Bakit nila dadagdagan? Diba? Yung budget ni Locring. Kasi mga kaibigan, yung Kongreso, lower house na tinatawag, at yung Senado, upper house, no? Na mga kaibigan, mas nasusunod palagi ang Senado na kung titingnan natin, mas efficient naman at talagang mas maraming ginagawa ang Kongreso kaysa Senado.
sa Senado, marami dyan tamad, di ba? Yung mga bills dito, mga bills na gusto ng ating Pangulo na talagang maipasa, ay naipapasa sa Kongreso. Samantalang pag dinala na yan sa Senado, natutulog lang. At yung iba, hindi pa na-approve. So mga kaibigan, ako, sa totoo lang kung pwede, tanggalin na, i-abolish na talaga yung Senado kasi parang walang kwenta. Magandang Congress na lang. Yung Senado parang walang kwenta, mga kaibigan. Dahil marami, pinatutulog lang nila yung mga bills na dapat na ipasa, pinatutulog nila, mga kailangan ng Pangulo natin. Pagkatapos, ini-influensyahan pa nila yung mga dapat na, katulad yan, yung kay Sara Duterte, kung ano dapat yung sinabi ng House na budget, yung propose ng House, dapat yun lang. Yun na dapat ang kanilang talagang i-implement. Kaso, andyan sila Bato, andyan sila Bongo, andyan sila Robin Padilla. Andyan si Amy Marcos, Amy Duterte pala. Gusto nila dagdagan ang budget ni Lucring. So mga kaibigan, naiiba. Dito sa Congress, maayos. Pagdating na sa Senado, iba na. Sila na ang nasusunod. Kaya yung sinasabi ni Lucring, na 2 tao lang daw ang may hawak ng budget ng Pilipinas, mali yun. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Di ba? At sinasabi pa ni Lucring, nakakatawa talaga itong si Lucring, grabe mag-fake news, Guys, binabanggit niya yung tungkol sa bigas. Narinig niyo ba? Yung tungkol sa bigas, na 20 pesos na bigas, at ang sabi niya mga kaibigan, talagang si Lucring naniniwala sa mga fake news, no? Talagang ibang klase, fake news peddler talaga. Sabi niya mga kaibigan, sinungaling daw si PBBM. Kasi daw mga kaibigan ay si PBBM daw ay nangako daw. Ito ang pagkasabi niya campaign promise. Campaign promise daw ni PBBM ang 20 pesos na bigas. Hello, mga kaibigan. Never ako nakakita ng isang video sa rally ni PBBM na nagsabi siya na pinapangako ko, gagawin kong 20 pesos ang bigas. Never ako nakakita kahit isa. Ilang beses ko na rin challenge ang mga DD sheets na magpakita kayo kahit isang video lang. Para din ng awa, magpakita kayo kahit isang video lang na nagsasabi si PBBM na gagawin kong 20 pesos ang bigas, iboto nyo lang ako. Wala, kahit man lang sabihin na gagawin kong 20 pesos ang bigas or magiging 20 pesos ang bigas kapag nanalo ako. Wala talaga. Ilang beses ko silang dinedare. At sabi ko pa mga kababayan, kung meron kahit isa sa inyo makapagpakita ng kahit isang video na nangako si PBBM, sasagutin ko na ang bigas ninyo ng buong taon. Pakita kayo sa akin kahit isang video. Pero mga kaibigan, kahit isang video sheet, walang nakapag-provide ng video. Kasi wala naman talaga Hindi yan campaign promise. So itong si Lucring, talagang siya ay fake news peddler. Mahilig talaga siya mag-fake news.